Kung matatandaan po natin ang mga napag-aralan natin itong nakaraang 7 linggo, no? Iisa-isahin po natin kasi nasa series of studies nga po tayo. Ang una po dito ay yung bagong simula. Ito po ay patungkol sa ating kaligtasan. Kung naalala nyo pa, ang kaligtasan po natin ay masusumpungan lamang natin sa ating Panginoong Hesukristo at wala na pong iba. Ang ikalawa po ay yung bagong sinusunod. Ito naman po ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi na po ang ating sarili, hindi na po ang ibang tao, kung hindi talagang natatanging si Jesus na lamang po. Ang ikatlo po ay patungkol po sa bagong direksyon, yung pagbabalik loob natin sa Kanya. Hindi na yung ating kagustuhan ng ating pong sinusunod, kung hindi tayo bumalik na sa Kanya at dapat kagustuhan niya na lamang ang ating pong sinusunod. Yun ang ating bagong direksyon na tinatahak. Ang ikaapat po ay yung bagong puso. Ito naman po ay regarding sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan, meaning past, present, and future. Lahat po yan ay binayaran na sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesus na nabuhos po doon sa cross ng Kalbaryo. So lahat po tayo ay, bagamat hindi pa perfect, tayo po naman ay, praise God, glory to His name, napatawad na. Ang ikalima naman po yung bagong pamantayan. Ito po yung walang iba kung hindi ang Bible. Ano po? Maraming mga naisulat na aklat, mga anointed preachers and even authors ang nagsulat, pero tanging yung Bible lamang po ang dapat nating maging pamantayan. Wala nang iba. Kasi ito po yung Word of God, infallible, inerrant. Ang ika-6 naman po na pinag-aralan natin ay yung bagong kapangyarihan. And it's about prayer o yung panalangin. Gamitin po natin ito para na sa ganun ay lalo po tayong mapalapit sa ating Diyos na buhay, gumanda yung relationship natin sa Kanya, lumalim pa, mas mapalapit pa tayo sa Kanya, at mas magamit pa po tayo. So ito yung communication line natin sa Diyos na hindi po nagiging busy yan. Lagi po yung maliwanag ang signal niyan. Hindi ko po kagaya ng ginagamit natin ngayon. Ano? Thank you sa advancement ng ating technology, pero meron pa rin po mga kaunting mga problema with regards dun po sa ating communication. Last week, pinag-aralan naman po natin yung bagong tagumpay, and it's about our faith o pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Kaya hayaan po natin ang Holy Spirit na magpa-increase ng ating pananampalataya, kagaya po ng mga panambitan ng mga disciples ni Jesus nung una, Lord, increase our faith. Amen? Now, ngayon naman pong araw na ito, tayo po'y dadako na sa ika-8 linggo at ang atin pong tatalakayin ay tungkol po sa bagong biyaya, and it's about the Holy Spirit o ang banal na spirito. Tunghayan po natin yung nakasulat po sa aklat ng Mateo, chapter 3, verse 11. Si John the Baptist po ang nagsasalita dito. Ang sabi po niya, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi o repentance. Ngunit may isang darating na kasunod ko. Si Jesus ang kanyang tinutukoy, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na spirito at sa apoy. So si Jesus po ang Holy Spirit po ang gumagawa ng baptism, or actually si Jesus ang gumagawa po ng baptism sa Holy Spirit at sa apoy. So si Jesus po ang Panginoon. Siya po ang Mesiyas, siya po ang tagapagligtas. Subalit hindi binanggit ni Juan ang alinman sa mga ito nang ipakilala niya si Jesus. Ipinakilala niya si Jesus bilang tagapagbautismo ng banal na spirito. Ang tanong, sino ba ang banal na spirito? Sino ang Holy Spirit? Bakit mahalaga ang pagbabautismo sa banal na spirito? Paano natin ito matatanggap? Ang aralin pong ito ang susubok na sumagot sa mga tanong na ito at iba pang tanong tungkol sa banal na spirito. Tandaan po natin itong mabuti. Ang banal na spirito ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang maging mabisang mga saksi para sa Kanya. Ang isang saksi ay hindi lamang yaong nagsasabi ng katotohanan, subalit namumuhay din sa katotohanan. Imposibleng maging mabisang saksi para kay Kristo kung wala pang kapangyarihan at presensya ng banal na spirito. Basahin po natin ang nakasulat sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 1, Talatang 8. Ngunit pagdating ng banal na spirito sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag niyo ang mga bagay tungkol sa akin. So si Jesus po ang nagsasalita naman dito. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Maliwanag po yun, ha? Na kailangan talaga natin ng Holy Spirit para tayo po'y magkaroon ng power.
Now, ang question is, paano tatanggapin ang bautismo sa banal na spirito? Sinabi po ni Santiago na hindi tayo nakatatanggap dahil hindi tayo humihingi. So binibigyan na tayo ng idea ngayon. Kung wala pa sa atin yung baptism of the Holy Spirit, kailangan hingin natin. Kanino natin hihingin? Hindi kay pastor, sa ating banal na spirito o sa banal na spirito ng Diyos na buhay. Ang sagot po dyan, syempre, upang matanggap natin ang bautismo ng banal na spirito, kailangan tayong humingi ng may pananampalataya. Doon po sa aklat ng Lucas chapter 11 verse 13, nakasulat po, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak nyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang banal na spirito sa mga humihingi sa Kanya. There you go. So kailangan po nating matutong humingi ng may pagpapakumbaba sa ating Ama upang maibigay po sa atin yung kapangyarihan ng banal na spirito and even the Holy Spirit Himself. Pag-usapan po natin ngayon yung pagpapatong ng mga kamay, yung laying of hands, na hanggang sa ngayon po ginagawa po yan ng mga churches. Marami po sa mga disipulo sa Bagong Tipan ang nakatanggap sa bautismo ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong po ng mga kamay. Basahin po natin ang ilan. Doon po sa Aklat ng Gawa, chapter 8, verse 17. Ipinatong ni na Pedro at Juan, mga original apostles po ito ni Jesus, ang kanilang mga kamay sa kanila. At natanggap nila ang banal na Espiritu. You see? So naitatransfer po yan, pero syempre ang Lord Jesus ang nag-work out niyan para matanggap natin yung Holy Spirit. Now sa aklat po ng Gawa, chapter 9 verse 17 naman, sana hindi ako masyadong mabilis, ano? Okay, babagalan ko ng konti. Kaya pinuntahan ni Ananias si Saulo sa bahay na tinutuluyan nito. At pagpasok niya roon ay ipinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo. At sinabi niya, Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Yesus. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan ng papunta ka rito. Ito yung road to Damascus. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at mapuspos ng banal na spirito. So again, ito po another example of a laying of hands. Now, doon naman po sa Gawa, chapter 19, verse 6, at nang ipinatong ni Pablo. So, nung una po si Pedro at si Juan, ano? Pagkatapos sa Gawa 9:17, si Ananias, ano po? Pagdating sa Gawa 19:6, nakasulat, at nang ipinatong ni Pablo, si Pablo naman, ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang banal na spirito. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. At may mga ipinahayag silang mensahe mula sa Diyos. Kung mapapansin po natin, sa totoo lamang po, iba't ibang mga examples to ng iba't ibang mga lingkod ng ating Panginoon, iba't ibang okasyon, hindi po ito yung Day of Pentecost lamang. Kasi marami pong nagsasabi ngayon at nagtuturo na yan po ay nangyari lamang nung Day of Pentecost. Okay? Kung saan po talagang napakarami yung napuspos ng banal na spirito, reason kung bakit po 3,000 na mga kalalakihan ang tumanggap po sa Panginoon. Pero sa mga examples na ito, tapos na po rito yung Day of Pentecost. Pero ganun pa man, ay nakikita natin talaga, nandudun pa rin yung katotohanan ng pagbabautismo ng banal na spirito. So tingnan po natin yung mga biyaya ng banal na spirito. Ano ba mga benefits na makukuha natin once we are baptized by the Holy Spirit? Ang bautismo po ng banal na spirito ay may kasamang mga spiritual na mga biyaya. Again, I say, mga spiritual na mga biyaya. Ang madalas na nahahayag sa pagbabautismo ng banal na spirito sa Bible ay ang biyaya sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Ito yung speaking in tongues. Basahin po natin ang example sa Gawa 2:4, napuspos silang lahat ng banal na spirito at nakapagsalita ng iba't ibang wika, listen to this, na hindi nila natutunan. Ang banal na spirito ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganon. So this is a language na hindi po natutunan, hindi na-learn, hindi na-memorize. Kagaya natin, marunong tayo magsalita ng Tagalog, ang wife ko marunong magsalita ng Ilocano, at marunong din po tayo magsalita ng English, nakakaintindi po tayo. Those things were learned mula po ng ating kabataan. Pero yung words na binibigay po ng Holy Spirit, once we are baptized by the Holy Spirit, ay hindi po natin natutunan. Unlearned ito. At hindi po yung ginaya lang natin do sa mga marunong. Personal po ito. Now, tingnan naman po natin yung nakasulat sa Aklat po ng Gawa, chapter 10, verses 44 to 46. Habang nagsasalita pa si Pedro, napuspos ng banal na spirito ang lahat ng nakikinig. Ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Pedro mula sa Joppa
ay namangha dahil ipinagkaloob din ng Diyos ang banal na Espiritu sa mga hindi Hudyo. So hindi pala ito exclusive lamang sa mga Jews, kung hindi para sa lahat ng lahi na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, sa lahat ng tao na si Jesus lamang ang tagapagligtas na kinikilala. Now, dahil narinig nilang nagsasalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan at nagpupuri sila sa Diyos. Naalala ko po tuloy yung isang true story ito, isang American missionary na na-assign po doon sa Ilocos. So matagal po siyang nanirahan doon, nag-mission doon. Pero dumating ang time, matapos ng ilang mga taon, siya po naman ay nagpunta sa Africa, doon sa mga katutubo doon sa Africa, mga taong gubat, ika nga. At siya po ay nangaral ng salita ng Panginoon, and then siya po ay binabaan ng Holy Spirit, ika nga, at siya po ay nangusap sa iba't ibang wika. Now, laking gulat po actually nung mga taong naroroon. Kasi meron pala doon na isa ring nagmimisyon na hindi niya kakilala pero Pilipino ang nakarinig po ng kanyang salita ang Ilocano. So yun ang nakakagulat. Inattest po yung fact na meron talagang nakakapagsalita ng iba't ibang wika. Ito po pwedeng wika sa ibang lugar dito sa buong mundo o pwedeng ito po ay wika naman ng mga anghel. So alam naman natin na napakaraming wika sa buong mundo no? Kabilang na po yan hindi pa kabilang dyan yung mga wika ng anghel. Anyway, basahin po natin ang nakasulat po sa Aklat po ng Gawa 19:6. Nang ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba, si Pablo naman to, no? Hindi si Pedro bumaba sa kanila ang banal na spirito, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan at may mga ipinahayag silang mensahe mula sa Diyos. So nai-empower ang isang tao na puspos ng Holy Spirit, na bautismuhan sa banal na Espiritu. So ang biyaya ng pagsasalita sa iba't ibang wika at pagpapahayag naman po ang bigyan natin ngayon ng kaukulang pansin. Ang biyaya ng mga wika po ay para sa paglago at kalakasan ng Kristiyano. Tanda natin yun para po ito sa ating paglago at pagbibigay ng kalakasan bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ang prophecy po ng mga katotohanan ng Diyos naman ay nagpapatatag sa katawan ni Kristo o ang iglesia, ang church. Basahin natin ang nakasulat sa unang Korinto chapter 14 verse 1. Nakasulat po dito, sikapin niyong makamtan ng pag-ibig. Ngunit sikapin niyo ding makamtan ang mga kaloob na spiritual, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Never in my life na akin po talagang dinesire na magpahayag ng salita. Dahil ng Diyos dahil napakamahiyain ko po sa totoo lamang po. At alam kong kulang na kulang ang aking kaalaman para magpahayag ng salita ng ating Panginoon. And I attribute all these things, kaya po ako nakakapagpahayag for the glory of God, because of the Holy Spirit. At kailangan po nating maranasan talaga ang Holy Spirit sa buhay natin para tayo magkaroon ng impact sa mga tao kung nasishare natin ang Word of God. Of course, hindi lahat makikinig sa atin. Of course, hindi lahat po maniniwala sa atin. Just look at the example of our Lord Jesus Christ. Marami pa rin ang hindi naniwala sa Kanya. Marami actually, tinuya siya, ininsulto siya, ipinako pa nga siya sa krus, di ba? Pero ang point ay ito, kailangan talaga nating maranasan ang presence ng Holy Spirit sa buhay natin para tayo maging effective. At makikita naman natin yung ngayon, yung epekto ng ginawa ng ating Panginoon nang siya po ay ikangay tumanggap din ng Holy Spirit, nakasakasama niya. Ano po? Hanggang ngayon, more than 2,000 years ago na po ang lumipas, kumakalat pa rin yung kanyang mensahe. Sa unang Korinto, chapter 14, verses 3 and 4 naman, hanggang 5, basahin po natin. Ngunit ang taong nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang sila'y matulungan, mapalago, at mapalakas ang loob. So ito pala yung purpose ng pagpapahayag ng salita ng Diyos para matulungan natin ang kapwa natin, yung mga mahal natin sa buhay. Kaya kung mapapansin nyo, every Saturday po na tayo po ay nagkikita-kita dito at kayo nakikinig, laging ipinapakiusap ni Brother Sherwin sa inyo na kontakin nyo ang tito at tita. Because more than anything else, mas mahalaga po yung mga bagay na eternal kaysa sa mga bagay na pansamantala o temporal lamang. Ang buhay natin dito matatapos pero ito po actually ay magpapatuloy yung ating kaluluwa at ang ating spirito sa piling ng ating Panginoon.
Mas mahalaga po yun. Eternal na po kasi yun eh. Di ba? Now, ang nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay pinatitibay ang kanyang sarili. Ngunit ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagpapatibay sa iglesia. Pero hindi naman ito minemenos kung baga kung ikaw ay nagsasalita ng iba't ibang wika. That's for your own good and benefit. Pero ito naman, pangangaral ng salita ng Diyos o pagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagpapatibay po ito sa karamihan sa mga mananampalataya. Sa verse 5, gusto ko sanang kayong lahat ay makapagsalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ngunit, mas ninanais kong makapagpahayag kayo ng mensahe ng Diyos. Sapagkat ang taong nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa nagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Maliban na lamang kung ipapaliwanag niya ang kahulugan ng kanyang sinasabi upang mapatibay ang iglesia. So makikita natin that behind these things, yung pagpapahayag po ng mabuting balita at yung pagsasalita sa iba't ibang wika ay ang Holy Spirit. Okay? Ang Holy Spirit na nagbibigay ng lakas sa atin, lakas ng loob, inaalis niya yung takot sa atin, inaalis niya yung pangamba, inaalis niya yung duda para masabi natin kung anong ipinapasabi ng Diyos. At sometimes magugulat ka, kapatid, sa totoo lamang, pag nagsishare ka na ng Word of God, ikaw mismo naiisip mo, saan ang galing yun? Bakit ko nasabi yun? Hindi ko, wala sa plano kong sabihin yun ha. That means to say na hindi na ikaw. Holy Spirit na yan. At ikaw mismo napapahanga sa mga lumalabas sa bibig mo dahil alam mo, ito ay ang Holy Spirit. Hindi ikaw. Okay? Kaya may power talaga kapag kakasama natin ang Holy Spirit. Kaya titsakin natin, maging sa pagbabasa natin ng Bible, maging sa pagpipray natin, and everything that we are doing, kasama natin ang Holy Spirit. Nandiyan siya para tayo laging gabayan. Wala siyang planong iwanan tayo. Gusto niya lagi tayong kasama at mas lalo pang mapalapit ang relasyon natin sa isa't isa. Now, tingnan naman po natin another example sa unang Korinto chapter 14 verses 14 to 15. Kung nananalangin ako sa ibang wika na hindi ko natutunan. So lagi na-emphasize na yung wikang ito ay hindi natin natutunan. Nananalangin nga ang aking spirito. So yun palang difference nun. Pag nananalangin tayo sa mga wikang hindi natin tutunan, it helps us Kasi nananalangin tayo sa spirito na. Spirit to spirit na ang pinag-uusapan po dito. Kasi sometimes tayo natetempt na pag nananalangin tayo in our own words, sometimes may nasasabi tayo talaga na lihis sa kalooban ng Lord. Whereas kapag ka nananalangin tayo under the unction of the Holy Spirit, nananalangin talaga ang ating spirito mismo. Kung ganoon, sabi sa verse 15, ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako at aawit sa pamamagitan ng aking spirito kahit hindi ko ito naiintindihan. At mananalangin din ako at aawit sa paraang naiintindihan ng aking isipan. So pareho nating paganahin yun, kapatid kaibigan. Minsan kasi meron tayong mga words na hindi natin ma-express di ba? We run out of words, ika nga. Hindi na natin alam kung paano natin ipapaliwanag. Pero sa tulong ng Holy Spirit, diyan siya tutulong talaga in our weakness. Tutulungan niya tayo na para maabot natin ang ating Ama through the Lord Jesus Christ. Now, sa unang Korinto 14, 39 to 40 naman, kaya nga mga kapatid, pakahangarin niyong makapagpahayag kayo ng mensahe ng Diyos. At huwag niyong ipagbawal ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ngunit, sabi sa verse 40, gawin niyo ang lahat sa maayos at wastong paraan. God is a God of order. So, ibig sabihin, kung nasa atin yung gift na yon, wag naman natin, kumbaga, quote-unquote, ipagyabang. Kasi marami talaga na dadala sila ng kanilang emotion O kaya gusto nilang malaman ng mga taong nasa paligid sa kanila sa church na sila ay gifted, kaya nilang magsalita sa iba't ibang wika na hindi natutunan. To flaunt, kumbaga yung gift na yon. Pero hindi po dapat ganon kasi God is a God of order. Sabi nga rito, gawin nyo ang lahat sa maayos at wastong paraan para hindi tayo maka-offend. Ano po? So, gawin natin sa wastong paraan, sa tamang paraan. Amen. So, tatanungin ko po kayo. Kayo na pong bahalang sumagot. Pero kung sakaling ang sagot nyo ay oo, praise God. Gamitin mo yan para ma-build up mo yung faith mo. Ngayon, kung sakaling gusto mo itong i-share, halimbawa sa congregation, tsakin mo lang na merong mag-i-interpret.
O tsakin mo na ikaw ay may gift of interpretation din. Kung wala man, edi pwede ka naman mag-thanks, kumbaga silently, bumubuka rin yung bibig mo, inuusal mo rin o sinasabi mo rin, pero sa totoo lamang, it's between you and the Lord na. Kasi baka maka-offend ka o maka-distract ka. Okay? So, ang tanong ulit, natanggap mo na ba ang pagbabautismo ng Banal na Espiritu? Kung ang answer mo naman ay hindi pa, ay pwede mong hingin to sa Lord, kagaya ng una nating tinalakay, di ba? Hingin mo sa Lord at ibibigay niya ang Holy Spirit. Of course, tayo ay, baka ma-misinterpret niyo ito, nag-dwell na sa atin ang Holy Spirit. Pero kailangan talaga mabaptize tayo ng Holy Spirit. Okay? Now, anyway, pwede niyo pong gawin yon, hingin niyo sa Kanya in your own closet or room at hingin niyo sa Kanya. Just be sincere. At para saan mo ba ito gagamitin? Dapat maliwanag din o maayos din yung motive mo. Diba? Hindi mo ito gagamitin para sumikat ka sa church nyo. Kung hindi gagamitin mo ito talaga para mas lumalim pa at tumibay pa ang relasyon mo sa Diyos. Second question, nagagamit mo ba sa iyong buhay ang mga biyaya ng banal na spirito? Now, third question, nais mo bang matulungan kang manalangin para matanggap mo ang pagbabautismo ng banal na spirito? Pwede rin po natin magawa yon. Okay? So, maraming pasalamat po sa inyo pong pakikinig.